Magandang buhay sa inyong lahat. Welcome back sa Beyond 50, ang ating kwento. Pag-usapan natin ang mga karanasan at aral na nakuha natin sa mahigit 50 taon sa mundong ito. Ngayong araw, sige na, lapit muna kayo, mga kabayan. Meron akong maliit na financial confession sa inyo. Spoiler alert, hindi ako maagang nagsimulang mag-invest. Yup, ako yung tipong tao na laging nagsasabi, balang araw gagawin ko rin yan. Pero alam nyo, yung balang araw na yan, mapanlin lang yan. Kung maririnig lang ako ng younger self ko ngayon, sasabihin ko talaga, mate, kumilos ka na at mag-invest na tayo. Pero nung time na yon, busy ako sa pagiging pulis. Masaya naman yung trabaho ko, honestly, pero ang pag-i-invest, wala talaga sa radar ko nun. Rookie mistake. Pero heto ang maganda. Ang pagtatrabaho sa police force ay may kaunting swerte. Nagko-contribute ako ng 7.5% ng salary ko sa superannuation at tinatapatan din yon ng police department para kaming mag-partner sa pera. Dahil doon, nabayaran ko ang mortgage ko pagdating ng age 54. Hindi na masama, di ba? Looking back, naisip ko na sana pala mas nilakihan ko pa ang contributions ko o kaya naman sumabak ako sa share market ng mas maaga. Isipin nyo na lang kung nagsimula akong mag-shares nung 25 years old ako, imbes na 54, siguro uminom na ako ng cocktail sa beach ngayon imbes na pinapangarap lang. Nung sa wakas ay isinabit ko na ang uniform ko pagkatapos ng halos 27 years, nag-decide na ako. Ininvest ko ang natitirang superannuation ko sa share market. Pero hindi basta-basta. Pinili ko yung high quality, safe, at sustainable na dividend-paying stocks. Ayoko ng mga wild bets o yung mga meme stocks na yan. And you know what? Nagbubunga na siya. Mayon mismo, ang mga investments na yan ay nagpapasok ng mga $1,300 kada buwan. Hindi na masama para sa isang late starter, di ba? At heto ang masaya, reinvest ko ang 30% ng income na yon. Hello, DRIP, Dividend Reinvestment Plan, para patuloy na magtrabaho ang pera para sa akin. The rest, ginagamit ko pang treat sa sarili ko, small holidays at kaunting saya. Ano pa ang silbi ng financial freedom kung hindi mo naman i-enjoy? Magsimula na ngayon, kahit barya-barya lang. Start small, start today. Kunin ang free money. Kung tinatapatan ng employer nyo ang kontribusyon, i-max out nyo na. Parang libreng pizza yan. Sino ba ang umaayaw sa libreng pizza? Maging curious. Ang share market ay hindi monster. Isipin nyo na parang roller coaster. Thrilling, medyo bumpy, pero worth a ride. Think long game. Ang investing ay hindi sprint, kundi isang slow dance. Mas maagang magsimula, mas swabe ang galaw. Piliin ang quality. Mag-invest sa solid, dividend-paying stocks. Sila yung regalong hindi tumitigil sa pagbibigay. Enjoy the journey. Reinvest some, pero huwag kalimutang gastusan din ang sarili mo. Life's for living, after all. So, ayan ang financial journey ko in a nutshell. Maswerte akong nagkaroon ng trabaho na pinuwersa akong mag-save. Pero sana naging mas wais pa ako nung una. Huwag nyo na akong gayahin. Start early, invest often, at panoorin nyong lumaki ang pera nyo habang natutulog kayo. At kapag dumating nga ang mga dividends, i-reinvest ang iba. Igastos ang iba at huwag kalimutang i-enjoy ang biyahe. May nakakatawa ba kayong kwento tungkol sa pera? I-comment nyo naman sa ibaba. Magtawanan tayo at matuto ng sabay-sabay. Marami pa tayong pag-uusapan, kaya kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Ito ang Beyond 50, ang ating kwento, ang inyong kwento at aking kwento. Salamat at hanggang sa muli.